Kabanata 2651. Egg tumama sa bato. Si Tsurui ay nakikipag-chat sa mag-asawang Varga. Ngunit sa oras na ito, 100 o 12 ng mga gangster ang biglang sumugod mula sa pintuan ng bar, lahat sila ay may hawak na mga bakal. Mabangis na mukha. Pagpasok pa lang nila ay nag-iba agad ang atmosphere sa eksena. Dahil si Tsurui at ang iba pa ay nakaupo sa gitnang deck, sila ay kitang-kita. Nilok ng mga gangster na ito ang kanilang mga target nang sumugod sila. Nakakatuwa talaga, sabi ni Tsurui na may mahinang ngiti. Ang mga gangster na iyon ay handa na para sa isang matinding labanan, ngunit hindi nila inaasahan na sila ay makakalusot ng walang anumang pagtutol. Napakadali noon. Pinalibutan ng mga gangster na ito ang booth ni Tsurui, at may 5 tao ang nakaupo sa booth na ito. Tsurui, ang strategist, Varga, Pellet, at ang platinum warrior na si Victoria. Wala ni isa sa kanila ang kumikilos, ngunit tila may pangungutya at panunuya sa kanilang mga mata. Sino ka? Nagtaas ng kilay si Varga, saka tumingin sa asawang si Pellet. Inakala ng mga pinuno ng dalawang espesyal na puwersa na ang mga gangster na ito na malakas mula sa labas at sa gitna ay ang mga nagpanganib ng pambansang seguridad. Sa loob ng ilang panahon, hindi nila napigil ang maramdaman na ang mga anti-aircraft gun ay tumatama sa mga lamok at likas na hinahamak ang mga taong ito. Kung tutuusin, ang mga gangster na ito ay talagang hindi kapareho ng mga espesyal na elite. Ang pagsasabi ng one hit 10 ay isang mapagpakumbabang pahayag, at malalaman mo mula sa hitsura. Sino si Tsurui? Sa sandaling ito, isang walang malasakit na boses ang tumunog, puno ng pagmamataas at pagmamataas. Ito ay Bowers. Sa tunog ng tunog na ito, ang mga magnanakaw ay automatikong naghiwalay ng isang landas. Pagkatabing naglakad si Juana at Powers sa bar. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Tsurui, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga labi at ngumiti. Sino ba ako? Ito pala ang iginagalang na Miss Juana. Matapos marinig ito, lumitaw si Huey ng panunuya sa ekspresyon ni Ana. Mr. Tsurui, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Huwag kang magsasabi ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Ang tagal mo nang sinusundan ang sasakyan ko. Hindi ba sa oras na ito naghihintay lang? Nakangiting sabi ni Tsurui. Habang nagsasalita, nahawakan niya ang kopete sa kanyang kamay at marahang pinagpag ang red wine na nasa loob nito, at tila hindi siya kinakabahan. Hindi ko inaasahan na ganoon kakalmado. Ngunit Tsurui, sa palagay ko ay may isang bagay kang nakalimutan. Huling lumitaw ang hinanakit sa mga mata ni Juana. At sinabi niya, ito ang London, hindi isang lugar kung saan maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Pagbabayaran mo ang iyong mga pagkakamali. Ganun ba? Hindi nagmadali si Tsurui na gawin ito. Kung gayon gusto ko talagang malaman, ano ang nagawa kong mali. Sa simula pa lang, ang babaeng ito ang patuloy na nagbubunsod ng hindi pagkakaunawaan. At lahat ng uri ng mga pananalitang may diskriminasyon sa lahi ay madalas na ginagawa. Si Tsurui ay walang katulad na kaalaman sa kanya. Ngunit ang babaeng ito ay nagsimulang sampelan ang kanyang ilong at mukha. Sa oras na iyon, nagdala siya ng 112 ng mga tao upang palibutan siya. Puno ng panunuya ang mga mata ni Tsurui, at hindi niya magawang magalit dito. Ito ay totoo na ang magkabilang panig hindi isang kalaban sa parehong antas sa lahat. Anong mali? Kasalanan mo kung may mukha kang Asian. Mayabang na sinabi ni Juana. Ayoko ng mga Asyano, at hindi ko gusto ang Chinese. Nandito ka, iniinsulto ang mga mata ko, at kailangan kitang ilabas sa London. Matapos marinig ito, nagkatinginan sina Varga at Pel, at pareho silang gustong tumayo. Komendat si Tsurui at hinayaan ang don't worry sa kanilang dalawa. Si Juana ay mas matulungin sa pagkakataong ito. Siya at si Bowers ay nakatayo sa likod ng kaunti. Sa kasong ito, kahit na gusto ni Tsurui na gumawa ng biglaang hakbang, ang mga gangster sa magkabilang panig ay maaari ka ring humakbang kaagad upang harangan. Actually, ipinakita rin nito ang katangahan niya. Sa sobrang bilis ni Tsurui, kung may gusto siyang gawin, hindi man lang mag-iisip na mag-react ang mga tao na ito, napatay na sana sila sa ilang segundo. Paano kung hindi ako umalis? Bahagyang ngumiti si Tsurui. Nabigo si Juana. Napakaraming tao ang dinala niya rito. Gusto niyang makita ang gulat sa mukha ni Tsurui. Ngunit ang nakita niya ay pangungutya lamang, na lubos na naiiba sa inaasahan niya ng maaga.
Pareho. Gayunpaman, bago siya makasagot, nakita niya si Victoria na nakasuot ng platinum eye mask at isang opisyal ng militar na nakasuot ng itim na maskara. Hehe, hindi ko inaasahan na nandito ka. Umisi si Juana. Victoria, ang apelyido ay Bai, ikaw at si Surui ay talagang iisang raccoon dog, at hindi rin ito isang magandang bagay. Tahimik lang siyang tinignan ni Victoria, hindi galit, kalmado ang mga mata, parang tumitingin sa napaka-boring na clown. Lumuhad ang lahat para sa akin. Lahat. Sabi ni Bowers, hindi niya kayang ipagpatuloy ni Juana ang pag-awit ng one-man show, at sa wakas ay dumating na rin ang oras para iligtas ng bida ang kagandahan. Tapos ano? Itinaas ni Surui ang kanyang mga talukap at nagtanong ng nakangisi. Tapos, sampilan mo ako sa mukha. Itinuro ni Bowers si Surui. Tinasampal ng ibang tao ang kanilang sarili, ngunit ikaw, hindi mo magagawa. May special treatment pa ako Tumawa si Surui. Ito ba ang aking karangalan? Oo, babaliin ko ang iyong mga braso at binti, at pagkatapos ay twist ang iyong leeg, na magsisisi sa pagpunta mo sa London. Umuungal si Bowers, mabangis ang mukha. Narinig ni Juana ang gayong malupit na mga salita, ang kanyang mukha na pininturahan ng mausok na pampaganda ay hindi nagbabago. Balls, itigil ang pakikipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon, gusto ko ang kanyang buhay, bilasan mo. Gawin mo. Itinaas ni Bowers ang kanyang mga braso. Sa oras na ito, para siyang bida sa isang nobela, nagniningning ang buong katawan niya sa kabayanihan. Igalaw mo ang mga kamay mo. Sa sandaling ito, hindi na nakayanan ni Vargar at hinampas ang mesa. Nililigawan mo ba si kamatayan? Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tao na nasa larangan ng digmaan, at sa oras na ito, nagpakawala siya ng mahinang dagandong, at mayroon siyang hindi maipaliwanag na aura. Nagulat si Bowers, ngunit lumingon siya para tingnan ang mahigit 100 tao na kasama niya. Ito ay isang napakalaking kalamangan. Ano ang dapat ikatakot? Hindi napigilan ni Bowles na makaramdam ng hiya sa isiping kanina pa siya nanginginig sa takot. Bilasan mo, alisin mo silang lahat para sa akin. Kasama si Victoria. Biglang tumili si Juana. Parang out of control ang mood ng pelikula ng babaeng ito. Kasi, bigla niyang naisip ang sitwasyon na walang pakundangan na hinaila siya sa lupa ni Best kagabi. Grabe ang feeling na itinapon mo ang kahihiyan sa bahay ng lola niya. Gusto niyang maghayganti. At, bago pumunta rito, hindi inakala nitong si Juana na naroon din si Victoria. Kung hindi tuluyang napatay ang babaeng ito, laganap ang usapin dito, at ang opinyon ng publiko ay hindi pabor kay Juana nang. Hindi rin tanga si Juana, at mabilis niyang naisip ang mga pusta, kaya naging masama ang loob niya. Gusto niyang paalisin si Victoria, itong babaeng naging Mata Ray. Sa totoo lang, makikita mula sa puntong ito na ang pag-iisip ng pagpatay ay panandalian lamang. Kitang-kita ni Victoria ang pagpatay sa mga mata ni Juana. Ngunit hindi niya ito isinapuso. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng ito ay isang salot sa simula pa lang, at matagal na itong natanto ni Victoria. Sa kasamaang palad. Ang maliit na batang babae na ito ay naging masama mula noong siya ay bata pa. 2 taon na siyang spoiled kay Stephanie. At mas ignorante siya sa langit at sa langit. Sa oras na ito, gusto niya talagang pumatay. Gaano kalaki ang sama ng loob na ito ay magiging walang katapusan. Sige, patayin mo sila. Humisi si Bowers. Sa totoo lang, marami na siyang nagawang ilegal at kriminal sa mga nakaraang taon. At hindi yun ang chapter na pinatay ng isang beses. Para sa kanya. Ang susunod na mangyayari ngayon ay walang anumang psikolohikal na hadlang sa kanya. Hindi pagmamalabas na sabihing pamilyar ka rito. Tiningnan ni Juana si Surui, ang kanyang mga mata ay nakakatakot din. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang mga ekspresyon ni Bowers at Juana ay nanlamig sa kanilang mga mukha. Kasi, biglang sinara ang pinto ng bar, at maraming tao ang sumulpot mula sa second floor. Ang mga taong ito ay pawang may dalang baril. Lahat ng assault rifles. Nakakatakot ito. Paano ito mangyayari? Oh my God, ungol ni Bowers, halos malata ang kanyang binti. Paanong biglang naging ganito ang sitwasyon? Ibang-iba ito sa inaasahan ko. Sa napakaraming baril na nakatutok, kahit sino ay dapat magpanik. Sino ang mga taong ito? Saan nanggaling ang mga taong ito?
Hindi pa nakakita ng ganoong labanan si Juana, at biglang nataranta ang kanyang puso. Sa sandaling ito, bigla niyang naisip ang totoong pagkatao ni Tsurugi. Siya ang amo ng madilim na mundo. Ito ay isang nakakatakot na karakter. Sa orihinal, sa opinyon ni Juana, si Tsurugi ay dapat na nag-iisa sa London. Ito ang kabisera ng United Kingdom. Hindi siya dapat gumawa ng maraming alon, ngunit hindi niya inaasahan na may nakatago pa rin sa kanyang likuran. Napakaraming tao, napakaraming baril. May baril si Bowles, pero isa lang. Ang mahigit 100 maliliit na kapatid na lalaki na dinala niya, bawat isa sa kanila ay may hawak na pamalo na bakal. Oo, ang baras na bakal ay nasa assault rifle, paano mo ito lalabanan? Kung ito ay nagpaputok, ito ay isang panig na patayan. Ang mga taong ito na dinala ng Bowers ay madudurog ng walang magawa. Apollo, ito ang London, hindi ang iyong madilim na mundo, sa tingin mo ba ay magagawa mo at ng iyong Sun Temple ang anumang gusto mo? Sigaw ni Juana. Talagang takot na takot siya sa puso niya. Ang lakas ng sigaw niya, mas kailangan niyang itago ang takot sa puso niya. Bahagyang ngumiti si Tsurugi at hindi na nagsalita. Sa puntong ito, ganap na nabaligtad ang sitwasyon, at pagkakataon na nina Varga at Pellet na pahalagahan ang panik at panik ng isa't isa. At sa oras na ito, halos lumuwa ang mga mata ng Bowers na iyon. Nilinggan niya si Juana na may haunted look. Aalis na ako, anong sabi mo? Ano ang sinabi mo? Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Bowers. Nagsimula pa nga siyang magduda sa sarili niyang mga tenga. Hindi siya pinansin ni Juana at pinandilatan si Tsurugi. Sino ang sabi mo? Sino ba ang sinabi mo? Sabi mo siya si Apollo. Umalis ka na dito. Hinawakan ni Bowers si Juana sa mga balikat habang umaatungal at nanginginig. Kabanata 2652. Paano ka galit na galit sa iyo ng mga tao? Marahan na inalog ni Tsurugi ang kapita at bahagyang ngumiti. Kaya hindi ka pa nakakapag-usap ng maayos. Parang ang daming tinatago sa iyo ni Juana. Nang marinig ni Tsurugi na sabihin ito, halos mabaliw si Bowers at sinimulan muli si Juana. Sabihin mo sa akin, sino siya? Sabihin mo ulit ang sinabi mo. Paanong ang maliit na katawan ni Juana ay tatayo sa gayong pagindayog, siya ay sumigaw. Sabi ko siya si Apollo, ang Diyos ng araw na si Apollo, may problema ba? Ito ang decibel ng tunog ay napakataas na literal nitong makakabasag ng eardrums ng mga tao. Matapos pakinggan ang pangungusap na ito, agad na nanlamig ang mukha ni Bowers. Pagkatapos, parang baliw, ibinukan niya ang kanyang bibig at sinigawan si Juana ng histeryosong. Ano ka ba? Anong kalokohan mo? Siya ang Diyos ng araw, hayaan mo akong papatayin ko ang Diyos ng araw. Tumalsik ang laway ni Bowers kay Juana sa buong mukha niya, pero hindi niya napigilan kahit lumaban, sobrang lakas ng kalaban, sumakit ang balikat niya ng husto. Oo, hahayaan kitang patayin ang Diyos ng araw, anong meron? Takot ka ba? Uli na, patuloy sa pagsigaw si Juana. Akala niya ay madaling mapatay ng mga taong dinala ng Bowers ngayong gabi sina Tsurugi at Victoria. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling nakumpleto ni Tsurugi ang counterkill. Ito ay isang understatement sa sukdulan. Nang marinig na kinumpirma ni Juana ang pagkakakilanlan ni Tsurugi, halos mabaliw si Bowers. Inaasahan niyang mali ang sinabi ni Juana, at ang lalaking nakaupo ilang metro ang layo sa kanya ay hindi ang Diyos ng araw, ngunit ngayon ay tila nawasak ang lahat ng pag-asa. Nakaharap sa napakaraming busol, duwag talaga si Bowers, takot talaga. Ako ay isang fucking bastard, ngunit hinayaan mo akong patayin ang mga Diyos ng madilim na mundo. Juana, pini-frame mo ako. Dampapatayin mo ako. Umungol si Bowers, namumula ang kanyang mukha, at nagsilabasan ang mga ugat sa kanyang leeg, na mukhang napakasama. May inis talaga siya. Hindi ba niya gustong maglaro ng ganito? Malamig ang ekspresyon ni Juana. Sa katunayan, hindi niya alam kung paano siya dapat tumugon, kaya maaari lamang niyang gamitin ang salubing ito upang itago ang kanyang gulat. Asawa, ikaw bastard. Sa panahong nakataya ang buhay, walang pakialam si Bowers sa tinatawag na royal status ni Juana, at direktang pinagalitan. Kung ikukumpara sa pagbubukas ng gate ng Buckingham Palace, mas mahalaga na iligtas ang sarili mong buhay, okay? Pinilog pa niya ang kanyang mga braso na may dugo sa kanyang noo, na nagbigay kay Juana ng isang matibay na malaking bibig. Pop!
Sa malutong na tunog, agad na natamba si Juana sa lupa. Mataas ang pisngi. Sa kanyang maliit na katawan, paano niya kakayanin ang sampal sa mukha ng matipunong Bowers? Pagkatapos ng laban, agad na lumuhod si Bowers sa lupa, at sinabing walang lakas ng loob na iangat ang kanyang ulo. Lahat ihagi sa akin ang mga bakal sa lupa, lahat lumuhod, lahat lumuhod. Hindi lahat ng mga nasasakupan niya ay nakarinig ng kasagraduhan ni Apollo. Ngunit nang makita nila ang amo na mayabang sa weekdays na maayos na sumuko at umamin ng pagkatalo. Isa-isang natulala saglit. Matapos pilitin, itinapon nilang lahat ang mga bakal sa kanilang mga kamay, at pagkatapos ay nag-aalangan na lumuhod. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang may lakas ng loob na labanan ang napakaraming assault rifles. Hindi na makapaghintay si Bowles na putulin si Juana. Tumayo si Varga at naglakad papunta kay Bowers, nakatingin sa kanya na may malinaw na paghamak sa kanyang mga mata. Pakiusap, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Halos mangiyak-ngiyak na sabi ni Bowers. Ang taong ito ay isang duwag mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kapag nalaman niyang mas magaling ang kanyang kalaban kaysa sa kanyang sarili. Wala na agad siyang balak makipaglaban, at gusto na lang sumuko. Umiling si Varga. Gusto kong makahuli ng malaking isda, ngunit hindi ko inaasahan na ang maliit na hipon na ito na hindi dumaloy sa lambat ay ang unang bumagsak sa lambat. Bowers bagamat siya ay natakot sa kanyang puso. Siya ay maituturing na nauunawaan, lumabas na ang mga tao ay naglagay ng isang malaking labanan, hindi upang hintayin siya. Ngunit naghihintay na mahuli ang malaking isda. Sa kasong ito, maaari bang ibalik ang bagay na ito? Tuwang-tuwang sinabi ni Bowers. Panginoong Apollo, talagang nalinlang ako nitong asong si Juana, pakiusap, pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Ginawa niya ang lahat sa kanya. Masamang ideya. Nasa kanya ang lahat ng kasalanan. Ang lalaking ito ay talagang hindi isang magandang bagay, at inilalagay ang lahat ng sisi sa babae. Labis na naiinis si Vargar nang makita niya ang ganoong bagay, sumimangot siya ng matindi, at sinabing, "What a spineless guy." Sabi, bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at itong si Bowers ay agad na natamba sa lupa. Ngunit ang taong ito ay talagang may tiyaga. Kahit na sampal ng sampal na ito nataranta ang kanyang isipan, agad siyang bumangon sa lupa, patuloy na yumuko na parang pinupukpok na bawang, at sabay na sinasabi. Pakiusap, bitawan mo ako, pabayaan mo na ako. Sa pagkakataong ito ay tumayo na si Juana. Tumingin siya kay Bowers na sumampal sa kanya ng may hinanakit. At pagkatapos ay sinabi kay Surui, Apollo, ito ang London, hindi kita matutulungan. Magagawa ng templo ng araw ang anumang gusto mo. Ginagawa mo ba ang gusto mo, o ginagawa ko ang gusto mo? Si Surui ay nagpakita ng mapanuksong panunuya. Tunay nga, gustong patayin ni Juana ito at iyon. Kung sino ang mas mayabang, natatakot ako na kahit sinong may maunawang mata ay makakaunawa. Maniwala ka man o hindi. Maaari kong tawagan ang British Police at mga espesyal na puwersa sa isang tawag sa telepono. At ang iyong Sun Temple ay hindi katugma sa kanila. Kung maglakas loob kang lumaban, matutukoy ka bilang mga terorista. Sa oras na iyon, walang makakaalis ng buhay. Lahat ay dapat patayin. Puno ng pananakot ang sinabi ni Juana. Ngunit, pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, halos matawa si Surui. Habang nagkatinginan sina Varga at Pellet, hindi nila napigil ang humagalpak ng tawa. Pinitik ni Surui ang kanyang mga daliri at sinabing, Valgar, pumunta ka at ipaliwanag sa kanya. Naglakad si Valgar kay Juana, na may malakas na boses sa kanyang boses, narinig ko na maaari mong tawagan ang mga espesyal na puwersa sa isang tawag lamang sa telepono. Kung totoo na maaari mong tawagan ang mga espesyal na puwersa sa isang tawag sa telepono, bakit mo dadalhin ang isang grupo ng mga bagitong gangster upang harapin ang telang Surui Wulen? Nasa bahay ba ito? Oo. Hindi man lang mahina ang aura ni Juana. Tumingin siya ng diretso kay Varga, bakit, natatakot ka ba? Uli na para matakot, hehe, at ako ay British Royal Family, kung bastos mo ako, hindi ka pakakawala ng reyna. Bantaan ako. Nakakatuwa, baka hindi mo alam, ang pinakaayaw ko ay ang pagbabante sa akin ng iba. Sabi ni Vargar sabay suntok sa tiyan ni Juana bigla. Ang huli ay natisod ng ilang hakbang bago bumagsak ng husto sa lupa. Pakiramdam niya ay saysubog na ang kanyang tiyan.
Bagamat si Chapter ang nakilala minsan ni Juana, nakaramdam na si Vargar ng disgusto sa babaeng ito. Babae, paano nakakainis? Sabi ni Varga. Taka naglakad papunta kay Juana. Kinuha ang kanyang ID. Niyugyug ito sa harap ng kabilang partido, at sinabing, di ba sabi mo pwede kang tumawag sa Special Forces sa isang tawag lang? Pagkatapos ay pumunta ka at tawagan ako para subukan ngayon. Nang makita ni Juana ang dokumento sa kamay ni Vargar, laking gulat niya. Nakilala niya ang simbolo. Ito ang natatanging simbolo ng British Royal Marines. Imposible ito, sabay sigaw ni Juana. Kunwari, ikaw ay nagpapanggap, maglakas loob na gawin ito sa London at patay ka. Nagpapanggap na umutot, ang pangalan ni Lauso ay Varga. Dati siyang kasamahan ni Best. At ngayon ay second in command na siya ng Special Assault Brigade. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang iyong kapatid na prinsipe. Nanginig na naman ang katawan ni Juana pagkarinig nito. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. 2 beses nang inisyon ni Varga. Hindi lang ako. Ngayon nakikita mo lahat ng mga taong may baril ay mga sundalo. Walang Sun Temple dito. Nasa isang espesyal na misyon tayo. Ngunit naantala ka, sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin tungkol dito? Actually, hindi naman sa walang Sun Temple dito, kaya lang hindi pa lumilitaw ang mga tao sa Sun Temple. Nagsasagawa ng isang espesyal na misyon. Pagkarinig nito ay nataranta ang mukha ni Juana. Anong nangyayari dito? Sa huli ano ang nangyari? Hindi ba sila mula sa Templo ng Araw? Mula pala sa British Special Forces. Iniisip ni Juana na siya ay karaniwang may napakatalino na pag-iisip, ngunit sa wakas ay nalaman niya na ang kanyang IQ ay tila hindi sapat. Sa pagtatangkang pumatay sa isang senior na pambansang sundalo, sabihin mo sa akin, sa tingin mo ilang taon ka maaaring masentensyahan? Nanunuya si Varga. May royal blood ako. Patuloy na sigaw ni Juana. Patayin ang pusong ito. Sa pagkakataong ito, kahit ang maharlikang pamilya ay hindi ka mailigtas. Patuloy ng inisyon ni Vargar. Parurusahan din ng prinsipe dahil sa paglabag sa batas, hindi pa banggitin na wala kang gaano. Isang Scotsman na may dugong maharlika. Matapos marinig ito, si Juana ay patuloy na sumigaw. Kung maglakas loob kang gawin ito sa akin, hindi ka pakakawala ng reyna. Kilalang kilala ko ang Her Lady Queen. Mahal na mahal ka niya. Tama, pero kung lalabag ka sa batas, siguradong hindi siya mamagitan. Panunuya ni Varga, nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo, dati akong bodyguard ng Her Lady Queen sa loob ng 2 taon. Nang marinig ito ni Juana, sumama ang loob niya, ngunit nagawa pa rin niyang malaman ang kamalian. Pero, ganito ka, nakikipagsabuatan ka sa mga tao sa madilim na mundo. Kung ito ay kumalat, hindi mo mapapanatili ang iyong katayuan sa militar. Tingnan mo. Pinagbabantaan mo na naman ako. Umiling si Vargar. Umiling. Matagal ko nang narinig na naging shade stick ka sa Buckingham Palace. Noong nakita kita ngayon, talagang pambihira, makapangyarihan. Isang shit stick. Pagkarinig nito ay agad na namula ang mukha ni Juana. Nakakabaliw ito. Sa sandaling ito, lumapit si Pellet at pinagpag ang kanyang ID sa harap ng mga mata ni Juana. Tingnan ng malinaw, ngayon ay ang Flamingo Special Forces na inaresto ka, at ibibigay ka sa pulisya ng London sa paratang na mapanganib ang pambansang seguridad. Ang lakas ng loob mo, ang lakas ng loob mo. Pagkitang may huhulihin talaga ang kabilang partido, mas natakot si Juana. Kung mas natatakot siya, mas matindi ang kanyang pagtutol. Kinamot pa ng dalaga ang mukha ni Pele gamit ang matutulis na mga kuko nito. Bang! Isang muffled sound. Tinuntok ni Pellet si Juana sa mukha, mahinang bumagsak sa lupa ang huli ng walang sabi-sabi, at nawala ng malay dahil sa suntok on the spot. Alisin mo. Napalingon si Pellet at malamig na sinabi. Kabanata 2653. Nasaan ang kapangyarihan? Juana at Bowers ay sa pinakamahusay na isang maliit na episode, at ang talagang hinihintay ng Surui ay ang susunod na malaking isda. At halata na kung sino ang malaking isda. Arrested Bowers at Juana, pinalayas ang lahat ng higit sa 100 thugs, at muling binuksan ang mga pinto ng bar. Hindi nagtagal, ilang malalaking off-road na sasakyan ang dumating sa pintuan ng bar. Bumukas ang lahat ng pinto. At lumabas sa kotse ang isang dosenang babae na nakasuot ng itim na leather jacket at leather na pantalon.
Bagamat ang kanilang mga figure ay malinaw na nakabalangka sa pamamagitan ng mga leather jaw. Sakat, nakikita ng mga tagaloob na, tila may isang malakas na puwersa ng pagsabog sa katawan ng mga babaeng ito. Mukhang isang gang ng kababaihan ito. Nakangiting sabi ni Tsurugi. Nagkatinginan sina Vargar at Pell, ngunit hindi nagsalita, ngunit gumawa lamang ng ilang mga kilos. Lahat ng kanilang mga espesyal na puwersa ay dumating sa eksena ngayon. At ang mga babaeng bumaba sa kotse ay pawang mga master ng labanan sa santukan, at hindi makatwiran na tukuyin sila bilang mga terorista. Nang makita ang mga kilos ng dalawang commander, sunod-sunod na nagtago ang mga espesyal na puwersa, hindi man lang inilantad ang busol ng kanilang mga baril. Ang pinuno ay si Miss Cityfield na nakaengkwentro kay Tsurugi kahapon. Siya ay nasugatan ni Solve at Tsurugi kahapon, ngunit ngayon siya ay mukhang isang normal na tao na walang anumang mga palatandaan ng pinsala. Ito ay kawili-wili. Hindi tumayo si Tsurugi, ngunit itinuro ang sofa sa tapat, at sinabing, Miss Cityfield, maupo ka. Hindi naman talaga masama ang itsura ni Cityfield. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay malamig. Nasaan si George Hill? Nasa itaas. Itinuro ni Tsurugi ang pribadong silid sa itaas at sinabi. Itinaas ni Seth Avenue ang kanyang ulo upang tingnan ito. At pagkatapos ay itinapakan ang kanyang mga paa ng bigla, ang kanyang katawan ay biglang umangat sa hangin, na parang nangunguha ng mga sibuyas sa tuyong lupa. Ang kanyang bilis ay napakabilis. At diretso niyang tinapakan ang handrail ng hagdan hanggang sa pataas. Tila ilang taas-baba lang iyon, at tumawid siya sa mahabang hagdan at nakarating sa ikalawang palapag. Ngunit hindi siya nakarating sa sahig sa ikalawang palapag. Dahil, hindi alam ni Tsurugi kung kailan siya nagpakita sa kanyang harapan, at ang isang kamao na tila maliit, ay direktang bumagsak sa dibdib ni Cityfield. Ang suntok ay tila kalmado. Ngunit si Cityfield, na unang nakatikim ng bigat, ay nakaramdam ng malakas na tibok ng puso. Bigla niyang pinigilan ang kanyang nagmamadaling figure. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, at pagkatapos ay sumama kay Tsurugi. Nagsalubong ang kamao at palad. Bang! Nagkaroon ng muffled sound, tila nanginginig ang hangin, at ang mga ripples na nakikita ng mata ay nagsimulang kumalat sa kanilang paligid na sila ang sentro. Tapos, lumipad paatros ang katawan ni Cityfield. At pagkatapos ay nahulog muli sa sopa. Kung uupo ka ng maayos, magiging masunurin ka. Bakit kailangan mong gumawa ng isang bagay na nagpapalungkot sa aming lahat? Nakangiting sabi ni Tsurugi sa rehas ng ikalawang palapag gamit ang dalawang kamay. Isang napakalakas na suntok lang ang naibigay niya, pero ngayon ay parang hindi na siya namumula o humihingal, parang walang kinalaman sa kanya ang marahas na aksyon kanina. Nagkatinginan muli sina Varga at Pell, at pareho nilang nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Dahil halos nakakasilaw ang pagmamadali ni Cityfield sa itaas kanina. Alam ng mga commander ng dalawang special forces na kung kakaharapin nila ang Cityfield, siguradong mapapatay sila sa ilang segundo kung hindi sila makakagawa ng 5 galaw. Gayunpaman, napakabilis ng Cityfield, ngunit mas mabilis pa ang Tsurugi. Nakaupo pa rin si Vargar sa tabi ni Tsurugi. At naramdaman na lang niya na biglang kumislap ang figure ni Tsurugi, at lumitaw siya sa ikalawang palapag sa susunod na segundo, na walang pinagkaiba sa teleportation. Ang ganitong aksyon ay lampas sa kanilang pangunawa. Noong nakipag-away siya sa tabi ni Tsurugi sa larangan ng digmaan. Hindi pa nakakita si Vargar ng ganoon kalakas na kakayahan sa santukan ni Tsurugi. Nang makita niya ito, laking gulat niya na halos hindi siya makapagsalita. Pagkatapos magsalita ni Tsurugi, dahan-dahan siyang bumaba mula sa itaas ng ikalawang palapag. Si Cityfield ay hindi na kumilos ng padalos-dalos. Tiningnan niya ang lalaki gamit ang kanyang magagandang malalaking mata. At may matinding pagbabantay sa kanyang mga mata. Ang mahinang suntok ng lalaking ito ngayon lang ang dahilan kung bakit kailangan niyang gamitin ang lahat ng lakas niya para lumaban. Bakit pakiramdam niya ay mas malakas siya kaysa kahapon matapos yang mawala sa magdamag. O baka hindi niya ginawa ang best niya kagabi. Kung mas iniisip ito ng Cityfield, mas malamang na ang kabanata 2 ay paano mo pakakawalan si George Hill? Sinabi ng mga bagay-bagay, bagaman nalantad si George Hill, hindi ito nangangahulugan na ang taong ito ay ganap na nawala ang kanyang halaga ng paggamit. Saang puwersa ka galing? Hindi sinagot ni Tsurugi ang tanong ni Cityfield, sa halip ay nagtanong. Hindi mo kailangang malaman.
Malamig na sabi ni Cetaphil. Nakakita ako ng ilang puwersa na tulad ng pag-inom ng gamot. Tila ay hindi mapaghihiwalay mula sa templo ng kamatayan. Ngunit ikaw ay isang organisasyon na binubuo ng mga kababaihan na nagpaparamdam sa akin ng napakasariwa. Ang mga mata ni Surui ay napuno ng sarap ng pagtatanong. Kung masasagot mo ang tanong ko, maibabalik ko sa iyo ang George Hill. Kung sa tingin mo ay may kinalaman ito sa templo ng kamatayan kung gayon ito ay may kinalaman sa templo ng kamatayan. Sabi ni Stave, medyo walang pakialam ang babaeng ito. Gayunpaman, paano makakain ito ni Surui? Bahagyang tinapik ng kanyang kamay ang mesa, at medyo mahina ang boses. Sa tingin mo ba hindi ko mahulaan kung hindi mo sasabihin? Nakita si Sue sa isang matalim na ekspresyon, naramdaman ni Cetaphil na biglang lumubog ang kanyang puso, at isang labis na hindi magandang pakiramdam ang nagsimulang bumuhos sa kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Sa sandaling itanong ni Cetaphil ang pangungusap na ito, nakita niya na sa mesa nakakakuha lang ng litrato ni Surui, may lumitaw na crack. Mukha talaga siyang tumapik ng mahina. Bakit ang lakas na ipinadala nito ay napakalakas? Gusto ko talagang malaman kung sino ka. At ngayon ay may hula ako sa isip ko. Ngunit hindi ko alam kung gaano kalayo ang hula sa huling sagot. Gayunpaman, kung hindi mo sabihin sa akin, hindi ko talaga iniisip na gawin ang iyong magandang babae sa mesang ito sa ilalim ng aking mga kamay. Matapos marinig ito, halos likas na tumingin si Cetaphil sa mesa. Lumalawak pa ang mga bitek. Ang crack na ito ay parang determinasyon ni Surui. Sabihin mo sa akin ang sagot, kung hindi, lahat kayo ay hindi papayagang umalis ngayon. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Wala kang magagawa para sabihin sa iyo ang sagot. Malamig na sabi ng staff. Sinasabi ko sa iyo na ang huling sagot ay nasa simbahan sa Vallejo County, nangangahas ka bang pumunta? Isang simbahan sa County Vallejo. Kaya ano ang hindi dapat puntahan? Nang marinig ito, pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung totoo o mali ang sinabi ni Cetaphil sa mga oras na ito, pero nang marinig niya ang sagot ay alam na niya sa puso niya. Napagdesisyonan na. Kung ganoon ay baka magmadali ka na doon. Nakatitig ang mga tauhan sa mga mata ni Surui at sinabing, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng nakakapukaw na liwanag. Ang kahulugan ng hitsura na ito ay halata hindi ka maglakas loob na pumunta. Ito ay provocative. Surui. Ang huli ay hindi kaagad pumunta, ngunit ngumiti at sinabing, talagang pupunta ako sa simbahan sa Vallejo, ngunit hindi ngayon. Ang mga kamao ni Cetaphil ay nagsimulang kumuyam ng dahan-dahan. Kung gayon, ano ang gagawin mo ngayon? Kumalma ka, huminahon ka, huwag kang masyadong kabahan. Sabi ni Surui, at mamaling kay Varga. Siya nga pala, balak ng dosenang mga taong ito na palitan ni George Hill si Best ng Best. Ito ba ay isang seryosong banta sa pambansang seguridad? Isang ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ni Varga, ngunit may bakas ng kalupitan sa ngiti na ito. Siyempre, ito ay isang panganib sa pambansang seguridad, at napaka-espesyal na tamaan ang ulo ng maharlikang pamilya, pataas. Pagkasabi nito, bigla niyang nilakasan ang kanyang tono at sumigaw. Bigyan mo ako ng kamay. Ang mga rebelde ay binaril sa lugar. Napagtanto ng mga tauhan na may mali, at agad na tumalon, ngunit sa sandaling ito, malakas ang putok ng baril. Ang berdeng flat na sombrero at ang mga miyembro ng Flamingo Special Forces sunod-sunod nilang pinaputukan. Siyempre, sa oras na ito, mabilis na umatras si Surui at ang dibisyon ng militar para maiwasang maapektuhan. Itinaas ni Victoria ang kanyang mga braso, at sa kanyang kaliwat ganang kamay, hawak ang dalawang submachine gun. Boom! Mabilis siyang nagpaputok at binaril sa lupa ang dalawang babaeng nakaitim. Sa totoo lang, hindi binalak ni Surui na paalisin si Cetaphil at ang kanyang partido. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang opinyon, kahit na ang mga taong ito ay hindi direktang inatake si Victoria at ang militar na tagapayo, sila ay itinuring na mga mastermind, at si Surui ay halos mawala ang dalawa sa kanila ng sabay-sabay. Isang mahalagang kasosyo, paano pakakawalan ni Surui si Cetaphil? Si Cetaphil at ang mga puwersang nasa likod niya ay seryosong nakatagpo ng kabaligtaran na sukat ni Surui. Sa puntong ito, hindi magkakaroon ng anumang kompromiso si Surui. Si Surui at ang military advisor ay umatras, ngunit biglang sumulpot si Cetaphil.
Ang eksenang ito ay hindi naiiba sa inaasahan ni Surui ng maaga. Apollo, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Sumigaw si Cetaphil, ang kanyang mahahabang binti ay parang mga latigo, at ang mga ito ay hinampas kay Surui. Ang bilis at lakas ng whip leg na ito ay pare-parehong mahalaga, at nagdulot pa ito ng pagsabog ng gas sa hangin. Sa puntong ito pa lang, ang lakas na nitong Cetaphil na ito. Bang! Pakiramdam ni Seth Avenue ay may nataman siya, ngunit hindi si Surui. Ang magandang babae na nakasuot ng maskara sa tabi ni Surui. Ito ay ang tagapayo ng militar. Hindi, upang maging tumpak, hindi natama ng Cetaphil ang strategist sa pagkakataong ito, ngunit hinaranggan ito ng kalaban. Hindi alam ng staff ang tunay na pagkakakilanlan ng military advisor sa ngayon. Laking gulat din niya na ang kanyang singil ay napakadaling na-block ng babaeng ito, kaya gaano siya kalakas. Nang mag-alinlangan pa si Cetaphil, nakaprint na ang palad ng strategist sa kanyang dibdib. Naramdaman na lamang ni Seth Avenue ang matinding pagkabigla sa kanyang dibdib. Na para bang nahati ito. Ang kanyang puso ay nasa ilalim ng matinding presyon, at tila siya ay nasa bingit ng pagsabog anumang oras. Ang pinaka nakakatakot para kay Cetaphil ay hindi man lang niya nakita kung paano ito ginawa ng tagapayo. Halika, matatapos na. Sa sumunod na segundo, kinurot na ng kanang kamay ng military advisor ang leeg ni Cetaphil. Kung lilipat ka ulit, matatapos din ang lahat. Napakalamig ng boses ng sarhento. Kabanata 2654. Baka makahuli ng malaking isda. Ang strategist ay gumawa ng isang biglaang hakbang, at ito ay 3 simpleng galaw, at ang Cetaphil ay nagawa na. Ang huli ay walang iba kundi shock. Dahil, pagkatapos niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan. Bihira siyang makatagpo ng mga taong pantay-pantay, lalo pa ang mga makakadurog sa kanya sa maikling panahon. At sa oras na ito, ang makapangyarihang estado ng dibisyon ng militar ay ang lakas ng antas ng pagdurog. Sa oras na ito, ganap na lumiwanag ang mga mata ni Surui. Xiao Bai, naging mas malakas ka muli. Ang mga tagalabas ay naroroon, at hindi niya tinawag ang dibisyon ng militar sa pangalan. Hindi, ngunit ang kakayahang sakupin ng mga pagkakataon ay bahagyang mas malakas kaysa dati. Lumingon ang sarhento para tingnan si Surui. Hindi malayo dito ang Vallejo County, bilasan mo sige. Tumango si Surui. Pagkatapos ay iiwan ko ito sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang tumakbo patungo sa likod ng pintuan ng bar. Talagang tinatamaan ng organisasyong ito ang mga taong pinapahalagahan ni Surui, paano sila pakakawalan ni Surui. At sa pagkakataong ito, mas naging malungkot ang ekspresyon ni Cetaphil. Pinaplano mo kaming iframe. Naka-frame. Not to mention. Malamig na sinabi ng strategist. Maghukay ka lang ng butas para tumalon ka. Habang nagsasalita siya, naglaslas siya ng kutsilyo. Kaya, si Cetaphil, na dati nang walang talo, ay tumagilid ang ulo at nahimatay. Varga, pellet, sige na. Direktang ibinato ng strategist ang Cetaphil kay Vargar. Napakalakas niya, kaya mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Tinalo ni Vargar si Cetaphil gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay inihagis ito sa nasasakupan sa tabi niya. Itali mo ng mahigpit. Ang labanan sa bar ay natapos na, at sina Varga at Pellet ay sumugod din patungo sa Vallejo County kasama ang kanilang mga tauhan, ngunit ang dibisyon ng militar ay wala sa kanya. Actually, if we rush over at this time, baka tapos na ang laban. Sabi ni Pellet, nakaupo sa upuan ng co-pilot. Ang mga taong ito ay hindi mapakali sa lupain ng Britanya. At ang mga taong tulad ni Apollo ay kailangang turuan sila ng leksyon. Hindi mahalaga kung tapos na ang labanan, kailangan nating linisin ang kalat. Sa oras na ito, dumating na si Surui malapit sa simbahan. Sa tabi niya, may ilang sasakyan na na-disload mula sa lalagyan noon, ang sasakyan ay puno ng mga armadong sundalo. Pumunta sila dito sa kabila ng karagatan upang labanan ang labanang ito. Ang karaniwang nakakapasong araw ay bumalik. Sa kalagitnaan ng gabi. Ang simbahan ay dapat na walang laman, ngunit sa paghusga sa karaniwang thermal imager ng nakakapasong araw, tiyak na maraming tao sa simbahang ito, hindi bababa sa mga 40 o 50. Palibutan ang lugar na ito, titingnan ko muna. Sabi ni Surui na may singkit na mga mata.
Kasama kita. Isang boses ang narinig sa tabi niya. Ngunit ito ay isang nightingale. Ayon sa pagsasaayos ng tagapayo ng militar. Hindi pa nagpakita si Nightingale sa harap ng lahat. Isang oras ang nakalipas. Matapos marinig ni Surui na sinabi ni Steve ang Vallejo County, lihim na hiniling ni Surui kay Nightingale na mauna. Tingnan ang sitwasyon para makagawa ka ng follow-up na plano. Papasok lang ako at titingin mag-isa, naghihintay kayo ng pagkakataon na palibutan kayo. Ang agarang reaksyon ni Surui chapter ay ang pagtanggi. Mukhang nakalimutan mo na ang aking lakas ay hindi mas masahol kaysa sa iyo, sabi ni Nightingale. Nakasuot ng itim na leather na pampites at maayos na maikling buhok, ang Nightingale sa oras na ito ay mukhang bayani. Sige, sandali itong pinag-isipan ni Surui, at pagkatapos ay pumayag. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng Nightingale ay lubos na napabuti pagkatapos ng acupuncture upang pasiglahin ang kanyang potensyal. Kahit sa Quezon Mountain, maliban kay Zangbufan, mahirap siyang humanap ng karibal. Mag-ingat ka. Si Surui ay nagbigay ng simpleng pangaral, at dinala si Nightingale sa pintuan ng simbahan. Parehong may hawak na espada ang Dragon at Phoenix. Kapag naging malapit na ang Nightingale, talagang hindi katugma sa kanya ang mga ordinaryong masters. Sige na. Gayunpaman, ang dalawa ay hindi pumasok sa pamamagitan ng tarangkahan, ngunit pagkatapos na magtinginan sa isa't isa, sila ay tumapak sa windowsill at umakyat sa bubong ng simbahan. Dati, ayon sa thermal imager, may dalawang bantay sa likod ng gate, kaya ang pagpasok sa skylight ang pinakaangkop. Napakaraming tao ang nagkukumpulan sa simbahang ito sa gabi, halatang abnormal. Gumawa ng kilos si Surui, at pagkatapos ay nanguna si Nightingale at tumalon sa simbahan kasama ang skylight. Siya ay may mahusay na kontrol sa kanyang lakas, ang kanyang katawan ay kasing gun ng isang lunok, at hindi siya nakagawa ng anumang ingay nang siya ay lumapag. Agad na tumalon si Surui, at nalaman na ang simbahan ay ganap na madilim, at maging ang mga kortina ay mahigpit na nakaguhit, at bahagi lamang ng liwanag ng buwan ang maaaring tumagos sa skylight. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar, sabi ni Surui sa kanyang puso. Kung tutuusin, walang magdadala ng pagdududa sa simbahan. Ito ang lugar kung saan karaniwang nananalangin ang mga mananampalataya. Ito ay napakasagrado, sa makatuwid. Ang ilang mga malisyosong lalaki ay nagtatago ng ilang hindi magandang tingnan sa simbahan. Sa ibaba ng simbahan, mahirap talagang matagpuan. Ang cityfil na iyon ay sadyang iminungkahi ang pangalan ng simbahang ito, at pagkatapos ay inanyayahan si Surui na pumunta. Kaya lang, ayon sa hatol ni Surui, hindi dapat malaman ng mga tao sa simbahang ito na narito si Surui. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Steve ay dahil lubos siyang kumpiyansa sa kakayahan sa pagtatanggol ng simbahang ito. Sa katunayan, ang isang normal na simbahan ay hindi kailanman maglalagay ng dalawang bantay sa likod ng tarangkahan sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay kawili-wili. Inaikit ni Surui ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nakarinig siya ng mga yabag. Kaagad pagkatapos, isang boses ang tumunog, ngunit pagkatapos marinig ang boses na ito, nagulat si Surui. Ang parehong ay totoo para sa Nightingale. Sa liwanag ng buwan na sumisikat sa skylight, kitang-kita niya ang hindi inaasahang kulay sa mga mata ni Surui. Anong problema? Tanong niya sa kanyang mga mata. Umiling si Surui, pagkatapos ay sumandal ng mahigpit sa dingding ng pasilyo. Ang dahilan kung bakit sila nagulat ay ang boses ay naging Mandarin ng Huaxia. At ang nilalaman ng pangungusap na iyon ay, maging mapagbantay, huwag hayaang makalusot ang kalaban. Anong international joke? Hindi napigilan ni Surui na magsabi ng isang pangungusap sa kanyang puso. Dahil ang boses na ito ay Chinese Mandarin, ibig sabihin ay mauunawaan ito ng ibang sekretong whistleblower sa simbahan. Ibig sabihin, ang mga whistleblower at gwardiya na iyon ay malamang na mga inchik din. Paano ito nangyari? Ito ang Vallejo County na malapit sa London, paanong ang daming Chinese? At saka, parang may mga palihim silang ginagawa. Hindi kaya may Chinese background ang organisasyon ng cityfil. Kahit na naubos na ni Surui ang kanyang imahinasyon, hindi niya ito inisip. Kung tutuusin, wala siyang gustong gawin sa mga inchik. Ito ang kanyang mga kababayan. Siyempre, kung ang mga taong ito ay gumawa ng ilang hindi nakakapinsalang mga bagay dito, si Surui ay tiyak na hinding-hindi ko sila pababayaan.
Sa ilang kadahilanan, biglang naalala ni Surui ang kamangha-manghang kakayahan ni Cetaphil na makarecover mula sa mga pinsala. Hindi kaya ito ay isang lihim na ospital o isang laboratorio? Sa katunayan, hindi ito ang butas ng utak ni Surui. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos makita ang lihim na laboratorio sa Defense Island, mayroon na siyang kaunting psikolohikal na anino, at pupunta siya sa laboratorio kapag nakita niya ang halos anumang lihim na lokasyon. De novo sa direksyon. Gayunpaman, ang pansamantalang nagpagan kay Surui ay ang lalaking ito mula sa Huaxia ay sumigaw sa wikang Chinese, at pagkatapos ay mabilis na lumipat sa Ingles. Sa pakikinig sa tunog ng mga yabag na unti-unting dumarating, hindi napigilan ni Nightingale ang pagkayam ng maikling kutsilyo sa kanyang kamay. Hanggat tumingin si Surui, pipiliin niyang gawin ito. Gayunpaman, mas mabilis ang pigire ni Surui. Bigla siyang humakbang ng malaki, saka tinakpin ng isang kamay ang leeg ng lalaki at kinaladkad papasok sa isang maliit na banyo. Hindi sumunod si Nightingale, ngunit nakabantay sa pintuan. "Sino ka?" sabi nung guy, "English lang this time." Habang nagsasalita, bumunot siya ng baril mula sa kanyang baywang gamit ang kanyang backhand at itinutok ito kay Surui. Hindi niya napigil ang hilahin ng gatilyo. Dahil walang ilaw sa maliit na banyong ito, at sapat na lihim ang galaw niya sa pagbunot ng baril, kung sino pa man, tinatayang naloko na siya ngayon. Ang reaksyon ni Surui ay sapat na mabilis upang direktang mahawakan ang palso ng lalaki. Naramdaman ng huli ang mahigpit na pagkakapit ng kanyang palso ng mga bakal na pang-ipit. At agad itong binitawan ng hindi mapigilan, "Kamay. Taga-China ka ba?" tanong ni Surui. Kung ang taong ito ay hindi nagsasalita ng karaniwang Chinese noon, kung gayon si Surui ay hindi magiging maawing. Ang mga taong Huaxia ay hindi nakikipaglaban sa mga inchik. Agad namang nagtaas ng kamay ang lalaking ito at mukhang matalino. "Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari dito?" tanong kaagad ni Surui. "Ito ay isang simbahan." Hindi. Ang ibig kong sabihin, ito ay isang simbahan sa ibabaw, ngunit ito ay talagang isang lihim na lugar ng pagpupulong para sa mga internasyonal na mag-aaral. Tinabi ng body. "Kami ay tinanggap lang na pumunta dito, tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan." Anong secret assembly? Para saan ito? Sa sandaling marinig ni Surui ang mga salitang ito, hindi na siya naging maganda. Pagkatapos ng lahat, ang mga lihim ay karaniwang isinasagawa sa ilalim ng lupa. Maaaring hindi magandang bagay ang mga pagpupulong. Siguro may kinalaman sa relihiyon. Wala akong masyadong alam tungkol dito, o kaya hinaila ako para mapanatili ang kaayusan. Kung hindi, dadalhin kita para makita ito ng palihim. "Sige, ihatid mo ako dyan," sabi ni Surui, at binuksan ang pinto ng banyo. Ngunit sa oras na ito, isang malamig na hangin ang biglang humampas mula sa kanyang leeg. Lumingon si Surui sa gilid, pagkatapos ay madaling umiwas, pagkatapos ay hinawakan ng siko ng kalaban at pinaikot ito bigla. Kaya't ang punyal na nasa kamay ng lalaking ito ay tumalikod at bumaba sa kanyang sariling lalamunan. "Nako, kasalanan mo, hindi ka mabubuhay." Marahan na ba maantong hininga si Surui at hindi na nagsalita pa. Malinaw. Itinuring niya ang taong ito bilang isang kababayan ng isang bansa. Ngunit hindi siya itinuturing na isang kababayan. Sa kabutihang palad, si Surui ay lihim na nagbantay dito, kung hindi, siya ay talagang ma-recruit. Naghihintay pa rin si Nightingale sa pintuan ng banyo, at nang makita niyang lumabas si Surui, itinuro niya. Ito ay isang daanan, at sa dulo ng daanan ay isang pinto. Itinaas ni Surui ang kanyang kamay. Sa kamay niya, may susi. Ito ay natagpuan mula sa katawan ng namatay ngayon lamang. Kinuha ni Surui ang Nightingale at bahagyang naglakad patungo sa dulo ng daanan. Inihilig ang kanyang tenga sa pinto, nakinig ng mabuti, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Maaaring may nakasalubong tayong malaking isda." Kabanata 2655. Mahusay ang gininto ang pamilya. Muli itong inilagay ni Surui sa pintuan, nakinig ng mabuti, at pagkatapos ay ipinasok ang susi sa pinto. Pagkatapos buksan ng pinto, pumasok sina Surui at Nightingale sa isang malaking silid, at ang dating focus ng thermal imaging ay sa kwartong ito. Natahimik ang buong silid sa isang iglap, at ang mga mata ng lahat ay kay Surui. Ito pala ay tila isang malaking podium na may 12-dosenang mga babaeng nakasuot ng itim na nakatayo sa ibaba, lahat sila ay mukhang matalim.
Sa entablado ay may babaeng nakasuot ng puting pampites, ngunit medyo mabilog ang kanyang figure at kalahating puti na ang kanyang buhok. Gayunpaman, siya ay bahagyang katulad ng Cetaphil, siya ay matangkad din, at ang kanyang mahahabang binti ay puno ng kapangyarihan. Dahil ang pinto ay nasa likod ng podium, nakita ito ng lahat ng lumitaw si Tsurugi. "Hello, kumusta ka na?" Kumiti si Tsurugi at ikinaway ang kanyang kamay. Hindi siya agad kumilos, bagkus ay lumingalinga sa paligid, na nag-iisip na. "Sino ka? Paano ka nakapasok?" Sabi ng babaeng nakaputi habang nakatingin sa hindi imbitadong panauhin na ito, kumikinang na ang kanyang mga mata. "Hindi ba simbahan ito? Hindi sinasadyang dumaan ako para magdasal. Pero hindi ko akalain na makapasok ako rito nang hindi sinasadya." Kumiti si Tsurugi nang hindi nakakapinsala at inosenteng kumamo. Napakamot siya sa likod ng ulo. "Ano, hindi ko akalain na makikilala ko ang isang grupo ng mga magagandang dalaga. Hindi ko alam kung may oras ka ngayon. Iimbitahan kita sa hapunan." Walang maniniwala na mali si Tsurugi, hindi ka ba sinasadyang pumasok? Hindi kaya napakaraming bantay sa labas ang bulag at bingi. Gayunpaman, nagpasya din si Tsurugi na ang mga gwardya na ipinanganak sa China ay maaaring mga ordinaryong mersenaryo, at wala sa mga babaeng naruroon ay Chinese. Sa ganitong paraan, maaaring mag-iwan si Tsurugi ng maraming psikolohikal na pasanin. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay halos pumatay sa dibisyon ng militar at Victoria. Nang makitang ang mga babaeng ito na nakasuot ng masikip na damit ay nagsimulang dahan-daang magtipon palapit sa kanya at sa Nightingale. Si Tsurugi ay ngumiti ng mahina at nahihiya, at pagkatapos ay nagsabi, "Nga pala, ako ngayong gabi. May nakilala akong matangkad na binibini sa London, si Cetaphil daw ang pangalan niya, kilala mo ba siya?" Nang marinig ito ni Tsurugi, sabay-sabay na tumigil ang mga taong ito. Ang babaeng nakaputi na nakatayo sa entablado ang nagsimulang mapagtanto na may mali at sumigaw. "Bilisan mo at hulihin mo siya. Hulihin mo ang kapatid mo." Itinaas ni Tsurugi ang kanyang gitnang daliri, at sinabing, "Nightingale, tumakbo." Nang makitang tumakas si Tsurugi nang hindi lumalaban, ang grupo ng mga kababaihan ay nagdagsaan, "Narito na tayo." Sa napakatagal na panahon, walang nakakapasok sa kanilang base. At ito ang unang pagkakataon ngayon. Ano man ang mangyari, ang lalaking ito ay dapat manatili ng buo. Huwag hayaang bumalik ang tigre sa bundok. Isa pa, nabanggit din niya ang Cetaphil. Tumalikod si Nightingale at tumakbo ng walang pag-aalinlangan, gayon din si Tsurugi, ngunit nang lumingon siya, naghagis din siya ng dalawang bilog na bagay sa lupa. Ano ang boom, boom. Pagkatapos lamang tumakbo ni Tsurugi ng mahigit 10 metro, dalawang pagsabog ang naganap sa dating frame ng pinto. Dalawang granada pala ang nalaglag ni Tsurugi kanina. Ang mga mabangis na babaeng iyon ay nagmamadali patungo sa pintong ito, ngunit sinaktan sila ni Tsurugi sa ulo. Bigla nilang hinaipan ang mga ito at pinahiga ang 100 tao. Pagkatapos ng ilang segundong paghinto, may ibang sumugod mula sa hindi pa rin nawawalang usok ng pagsabog. Hindi kumibo si Tsurugi at nagmamadaling pumunta sa pintuan ng simbahan. Sa bulwagan, may kaunting gwardya pa. Bago kumilos si Tsurugi, pinatay na silang lahat ng Nightingale na parang ipoipo, pagkatapos ay binuksan ang pinto, at parehong bumaril kasama si Tsurugi. Napakataas na ngayon ang taas at understanding sa pagitan ng Nightingale at Tsurugi, at naiintindihan niya ang ibig sabihin nito nang walang sinasabi si Tsurugi. Pagkatapos lamang maubos ni Tsurugi ang 12 metro, ang mga babaeng iyon ay sunod-sunod na sumugod palabas, at ang kanilang bilis ay napakabilis. Gayunpaman, sumigaw si Tsurugi. "Paalisin mo ako. Kaya naman malakas ang putok ng baril." Sa gitna ng simbahan at karaniwang ambush, may open field. Matapos sumugod ang mga babaeng ito, sila ay naging buhay na target. Gaano man sila kalakas, hindi nila mapigilan ang mga bala ng karaniwang nakakapasong araw sa sandaling ito. Ang tanging paraan ay ang pumatay. Bago pa sila makapag-react, natamba na sila. Ang iba ay hindi nang ahas na sumugod, at tumakbo patungo sa simbahan. Gayunpaman, ang linya ng pag-atake ng karaniwang nakakapasong araw ay sobrang 3-dimensional. Bago tumakbo ang malalakas na babaeng ito sa pintuan ng simbahan, nalaman nilang nakaharang sa lahat ng kanilang dinaraanan ang mga bala, kaya't muli silang itinapon. Ibinuhos ng marami. Nakakalungkot na ang sitwasyon sa pinangyarihan.
Mabuti na lang at medyo malayo ang lokasyon ng simbahang ito kaya hindi ito nakaistorbo na masyadong maraming tao. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, tiyak na mapapawi ang gang ng kababaihan na ito ni Tsurugi. Sa mga tuntunin ng pangmatagalang pag-atake, hindi sila tugma sa karaniwang nakakapasong araw. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pongol na puno ng galit ang biglang tumunog. Nabasag ang skylight ng simbahan, at pagkatapos ay lumitaw ang isang figure mula sa skylight at bumangon sa kalangitan. Ang figurang ito ay nakasuot ng puting damit, at ito ang babaeng nakatayo sa podium kanina. Malinaw, siya ang dapat na namamahala sa organisasyong ito. Paluan mo ako. Nag-utos si Wang Yingwo, at hindi mabilang na mga bala ang nagpaputok sa tuktok ng simbahan. Gayunpaman, ang bilis ng babaeng ito ay napakabilis. At siya ay sumugod mula sa tuktok ng simbahan patungo sa larangan ng digmaan halos kaagad. Ang layo ng metro, sumugod sa harap ng karaniwang nakakapasong araw. Ang kanyang bilis ay napakabilis na bago pa man magkaroon ng oras ang mga miyembro ng Standard Sun na paikutin ang kanilang mga baril, 2 tao ang nagsisigawan at pinalipad. Ang bentahe ng karaniwang nakakapasong araw ay nakasalalay sa pangmatagalang pagsugpo ng sunog. Kapag sumugod na sa pwesto ang gayong mga masters ng santukan, mahihirapan silang magbigay ng banta sa kalaban. Makalipas ang halos ilang segundo, mahigit 100 tao ang bumagsak sa lupa. Ang walang takot na pag-atake ng babaeng ito ay nakagambala sa karaniwang linya ng depensa ng nakakapaso na araw. Na napilitang simulan ang pagbabago ng direksyon ng pag-atake. Bilang isang resulta, ang mga babaeng nakaitim na nakadamit sa bukas na lupa ay nadama ang lahat ng presyon sa kanilang mga katawan na gumaan. At pagkatapos ay nagsimula rin itong pumatay patungo sa harapan ng karaniwang nakakapasong araw. Bagamat higit sa kalahati ng mga babaeng ito ay nabawasan. Kung ang natitirang mga tao ay pinahihintulutan na sumugod sa posisyon, ang karaniwang nakakapasong araw ay hindi maiiwasang makakaharap ng mabibigat na casualty. Kahit na, hindi imposibleng mapuksa ang buong hukbo. Patayin. Patayin silang lahat. Tigaw ng babaeng nakaputi. Patayin mo ang kapatid mo, patayin mo. Nang hindi pa tapos ang boses ng babae, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Ito ay Tsurugi. Bago pa lumingon ang babaeng nakaputi, naramdaman niya ang isang walang kapantay na aura ng pamatay na dumarating sa kanyang likuran. Ang gilid ng kanyang katawan ay likas, kaya ang itim na liwanag na iyon ay lumipad sa kanyang tainga. Na-miss ni Tsurugi ang isang hit, at walang sitwasyon kung saan ginamit niya ang kanyang mga lumang galaw, dahil hindi niya intensyon na patumbahin ang babaeng ito na nakaputi sa isang galaw. Pagkatapos na tumaas ang lakas, si Tsurugi ay naging mas alam kung paano iligtas ang kanyang sarili. At ang kanyang pag-unawa sa martial arts ay umabot na rin sa isang bagong antas. Talaga, bawat galaw ay may pabalik na galaw, at walang sinuman kawalan ng kakayahang mag-follow up pagkatapos mag-recruit. Kaya naman, halos sa sandaling sinaksak ng four-edged army ang tenga ng babae at lumipad, sinipa na niya ito ng diretso sa balikat. Kinuha ng babae ang isang suntok at lumipad palabas ng higit sa 10 metro, at pagkatapos ay natisod sa lupa. May bakas ng takot sa kanyang mga mata, dahil ang lakas ng sipa ni Tsurugi ay halatang mas malaki kaysa sa inaakala niya. Sino itong binata? Bakit napakahusay? Hindi pa niya nakikilala si Apollo. Kahit na medyo naguguluhan siya sa kanyang puso. Kung tutuusin, napakalihim ang mga gawain ng simbahan, at imposibleng malaman ng mga ordinaryong tao. Hindi kaya nahuli ng taong ito si Cityphil at saka ipinaliwanag dito ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi bababa sa kalahati ng mga subordinate na kanyang masusing nilinang ay hindi bababa sa kalahati ng mga tauhan. Tuguan ng babaeng nakaputi dahil sa sakit. Ang babaeng nakaputi ay hindi na nag-isip masyado. Nakalapag pa lang ang mga paa niya nang marinig niya ang tunog ng sumasabog na gas mula sa likuran. Ang suntok ni Tsurugi ay napakalakas na ang hangin ay patuloy na pinipiga sa harap ng kamao. Ilang metro ang layo, naramdaman ng babaeng nakaputi ang marahas na pagbabago-bago ng daloy ng hangin. Napakalakas ng fist style. Biglang lumingon ang babaeng nakaputi, at pagkatapos ay nagmamadaling sinuntok si Tsurugi.
Ang matinding ripples na nakikita ng mata ay kumalat sa buong paligid. Dahil sa padalos-dalos na hamon. Ang sentro ng grabidad ng babaeng ito ay hindi matatag. At ang lakas na kanyang pinakilos ay ganap na hindi maihahambing sa kay Tsurugi. Pakiramdam niya ay manhid ang kanyang kanang braso, at medyo nag-aatubili siya sandali. At sinamantala ni Tsurugi ang pagkakataon, itinaas ang kanyang kanang paa mula sa ibaba hanggang sa itaas, at muli itong hinampas patungo sa babaeng nakaputi sa pagitan ng mga tadyang. Makakalaban lang ng kaliwang braso ang babaeng ito. Sa pagkakataong ito, siya ay sinipa at inilipat ng ilang metro, at ang kanyang mga paa ay nag-araro pa ng malalalim na marka sa lupa. Kasabay nito, ang kanyang puso ay labis na nabigla. Bakit napakalakas ng lalaking ito? Sino siya? Isang grupo ng mga lalaki na nagpapanggap na multo. Malamig na sabi ni Tsurugi, at pagkatapos ay biglang bumangon ang kanyang katawan, at ilang marahas na suntok ang sunod-sunod na pumutok. Sa ilalim ng malakas na pag-atake ni Tsurugi, ang babaeng nakaputi ay hindi na makatiis, at siya ay natumba dahil sa patuloy na suntok sa kanyang dibdib at balikat. Boom! Ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa, at pagkatapos ay tumalsik ng isang malaking subo ng dugo. Sino ka? You dare to do this to me? Alam mo ba ang identity ko? Ang babae ay umungal kay Tsurugi, ang kanyang ekspresyon ay puno ng ekspresyon nakakatakot. Sa totoo lang, maganda ang hitsura at magandang figure ng babaeng ito. Kung magbibihis siya ng kaunti, tiyak na siya ay isang kaakit-akit na mature na uri. Ngunit ngayon ang kanyang mukha ay puno ng galit at kakilakilabot, na kung saan ay tumingin sa mga tao makakaramdam ka ng maraming kakulangan sa ginhawa. Alam ko ang iyong pagkakakilanlan. Ang ekspresyon ni Tsurugi ay naglalaman ng isang panunuya. Nahusgahan ko na ito mula sa aksyon na ipinagtanggol mo lang laban sa akin. Ngayong alam mo na, how dare you do this to me? Maniwala ka man o hindi, gagawin ko ang buong Europa na wala ng lugar para sa iyo. Ungol ng babae. Haha, hindi talaga maliit ang tono. Ang mga mata ni Tsurugi ay naglabas ng hindi kilalang liwanag, at ninisyan. Ang gininto ang pamilya ay kamangha-mangha.